Ang pagbili ng isang SUV ngayon ay tulad ng isang blind date. Ang labas ay mukhang kamangha-mangha. Ngunit magdasal ka na sana ay wala itong magastos na mga problemang panloob sa ikatlong linggo. Sa 2026, ang pagiging maaasahan ay namatay na pabor sa mga dambuhalang screen at mga makinang itatapon lang. Dahil dito, ngayon ay hihimayin natin ang mga tanging opsyon na hindi sisira sa iyong account sa bangko. Manatili hanggang sa huling 2 pwesto sa listahan dahil ang mga ito ang tanging mga modelo na nagbibigay pa rin ng prioridad sa panghabambuhay na mekanika kaysa sa marketing. Tara na! Numero 12, Skoda Kodiaq 2026. Kung mayroon kang malaking pamilya at kailangan mo ng 7 totoong upuan, ang Skoda Kodiaq ang pinakamakatwirang pagbili na maaari mong gawin sa 2026. Sa kasaysayan, ibinahagi ng Skoda ang malaking bahagi ng inhinyeriya nito sa Volkswagen, ngunit sa isang focus na mas nakatuon sa practical na tibay kaysa sa technological na marketing. Ginagamit ng Kodiaq ang platform na MQB-EVO, ang katulad ng sa Volkswagen Tiguan o sa Audi Q5, ngunit sa presyong mas mababa ng malaki. Ang nagpapatingkad sa Kodiaq ay ang focus nito sa katibayan ng loob. Ang mga materyales na ginamit sa mga puntong madalas hawakan ay idinisenyo upang makayanan ang magaspang na paggamit ng isang pamilya sa loob ng maraming taon nang hindi lumilika ng mga kakaibang ingay o langit-ningit. Sa ilalim ng hood, ang mga bersyong diesel na 2 litro ay nananatiling pamantayan para sa mga bumibiyahe ng malalayong distansya. Pinahusay na nila ang sistema ng paggamot ng mga gas upang hindi ito madaling mabara, isang karaniwang problema sa mga mas lumang modelo. Sa usapin ng espasyo, ang pamamahala sa dami ng loob ay napakahusay. Mayroon kang mas malaking kapasidad sa kargamento kaysa sa maraming sasakyan sa mas matataas na kategorya. Bukod dito, napanatili ng Skoda ang mga pisikal na pindutan para sa mga pangunahing function ng aircon, isang bagay na pinupuri ng mga eksperto sa kaligtasan at mga mekaniko dahil binabawasan nito ang pagkaantala ng atensyon at iniwasan ang mga magastos na sira sa mga control module ng screen. Ito ay isang sasakyan na nagmana ng lahat ng pananaliksik at pagpapaunlad ng isang higanteng tulad ng grupong Volkswagen, ngunit inalis ang mga hindi kinakailangang labis na nagpapamahal sa presyo at nagpapakomplikado sa mga pagkukumpuni sa hinaharap. Ito ay, sa madaling salita, pagbili ng ininjiriyang Aleman na may diskwentong $10,000 dahil lamang sa hindi nito dala ang pabilog na logo sa grill. Numero 11, Kia Sportage 2026. Ang pag-angat ng Kia sa huling dekada ay naging napakabilis at ang Sportage ng 2026 ay kumakatawan sa rurok ng pagsisikap na iyon na manguna sa pagiging maasahan. Ginawa sa malaking bahagi sa planta sa Slovakia, sa ilalim ng mahigpit na mga pamantayan ng kalidad ng Europa, ang modelong ito ay nagawang malampasan ang mga kakumpetensyang Aleman sa mga survey ng pangmatagalang kasiyahan at, higit sa lahat, sa mga istatistika ng mga sirang elektroniko. Ang warranty na 7 taon ng Kia ay hindi lamang isang hakbang sa marketing. Ito ay refleksyon ng tiwala nila sa kanilang mga piyesa. Ang sistemang elektrikal ng SUV na ito ay idinisenyo ng may redundansya na hindi nakikita sa ibang mga tatak, habang ang mga kakumpetensya ay nagsasama ng napakaraming function sa iisang central processor. Ang Kia ay nagpapanatili ng magkakahiwalay na module na nangangahulugang kung masira ang isang sensor sa pagpaparada, hindi mamamatay ang buong sistema ng nabigasyon ng sasakyan. Sa usaping mechanical, ang bersyong hybrid ang higit naming inirerekomenda para sa 2026. Gumagamit ito ng transmisyong otomatiko na 6 na bilis na may torque converter sa halip ng mga transmission na continuous variation na labis na kinasusuklaman ng mga driver dahil sa kawalan ng tugon
at posibilidad ng sobrang paginit. Ang tradisyonal na gearbox na ito ay mas matibay at kayang pamahalaan ang torque ng dikuryenteng motor nang hindi dumaranas ng maagang pagkapagod. Ang loob ay malawak at ang mga upuan ay gumagamit ng mga foam na may mataas na densidad na nagpapanatili ng kanilang hugis pagkatapos ng libu-libong oras ng paggamit. Ito ay isang sasakyan na hindi sinusubukang muling imbentuhin ng gulong, kundi pinapahusay ang bawat detalye upang hindi mo kailangang bumisita sa talyer, maliban na lamang para sa mga obligadong pagpapanatili bilang pag-iingat. Numero 10. Mazda CX, 60 Skyactiv. Ang Mazda CX-60 ay kumakatawan sa isang direktang hamon sa panghingibabaw ng mga luxury brand na Aleman. Ngunit may pilosopya ng inhinyeriyang Hapones na nagbibigay prioridad sa kahabaan ng buhay. Habang ang karamihan sa mga tagagawa ay nagbabawas ng laki ng kanilang mga makina, ang Mazda ay kumuha ng kabaligtaran na landas sa pagdidisenyo ng isang makina na may 6 na silindro sa isang linya na nakaayos ng pahaba. Ang pagsasaayos na ito ay hindi isang estetika lamang. Sa paglalagay ng makina sa kahabaan ng chassis sa halip na pahalang, nakakamit ang isang halos perpektong balanse ng timbang at pinapayagan ang mga bahagi ng transmisyon at differential na gumana ng may mas natural na pagkakahanay na binabawasan ng pagkasira dahil sa internal na alitan. Ang plug-in hybrid system ng modelong ito ay isang obra maestra ng integrasyon. Ang Mazda ay gumagamit ng isang dekuryenteng motor na matatagpuan sa pagitan ng makina ng pagkasunog at ng gearbox na nagpapahintulot sa parehong sistema na magbahagi ng parehong linya ng transmisyon. Iniiwasan nito ang pangangailangan para sa mga komplikado at madaling masirang sistema ng clutch na nakikita natin sa ibang mga hybrid. Bukod dito, ang paggamit ng mga materyales na may mataas na lakas sa mga piston at sa mga liner ng silindro ay nagsisiguro na ang makina ng pagkasunog ay hindi magdurusa sa madalas na siklo ng pagbukas at pagpatay na katangian ng mga plug-in na sasakyan. Sa 2026, ang modelong ito ay napatunayan na bilang opsyon para sa driver na naghahanap ng pagkapino nang walang bangungot sa pagpapanatili ng mga sistema ng suspension na hangin o ang sobrang selang na elektroniko ng mga karibal nitong taga-Europa. Ang kalidad ng mga interior finish ay mas mataas kaysa sa inaalok na kompetisyon sa parehong presyo, gamit ang mga teknik sa pagbubuo na umiiwas sa pagluwag ng mga panel sa paglipas ng mga taon. Ito ay isang sasakyang idinisenyo sa ilalim ng konsepto ng inhinyeriyang nakatuon sa tao, kung saan ang bawat bahagi ay may malinaw na teknikal na katwiran at isang inaasahang tagal ng buhay na hindi bababa sa 250,000 kilometro nang walang malalaking interbensyon. Numero 9. Toyota Highlander Hybrid. Kung meron mang definisyon ng katatagan ng pamilya sa merkado noong 2026, iyon ay ang Toyota Highlander Hybrid. Ang ika-4 na henerasyon ng hybrid system nito ay, sa mga panahong ito, halos hindi nasisira. Hindi tulad ng ibang mga tagagawa na nag-eeksperimento pa rin sa elektrifikasyon, pinahusay na ng Toyota ang teknolohiyang ito sa loob ng higit sa 25 taon. Ang susi sa pagiging maaasahan nito ay nasa planetary transmission na ECVT. Wala itong mga sinturon o kadena na maaaring maputol, kundi isang hanay ng mga mechanical na gear na namamahala sa lakas ng makina na gasolina at ng mga dekuryenteng motor ng sabay. Ito ay isa sa mga pinakasimple at pinakamatibay na piraso ng automotive engineering na nilika kailanman. Ang halaga ng muling pagbebenta ng Highlander ay hindi matatalo sa isang napakasimpleng dahilan. Alam ng merkado na ang pagbili ng isang unit na may 100,000 kilometro ay parang pagbili ng sasakyan na halos kakatapos lang ng break-in period nito. Ang baterya ng hybrid system ay idinisenyo upang tumagal sa buong buhay ng sasakyan na may thermal management na umiiwas sa sobrang pag-init kahit sa mga napakainit na klima.
Bukod dito, dahil wala itong alternator, kumbensyonal na starter motor o komplikadong accessory belts, ang mga posibleng punto ng pagkasira ay lubang nababawasan. Para sa isang pamilya na kailangan magsakay ng 7 o 8 pasahero ng may buong kaligtasan, ang sasakyang ito ay nag-aalok ng kapanatagan ng isip na halos hindi mababayaran ng pera. Ang mga preno ay tumatagal ng doble kaysa sa isang kumbensyonal na sasakyan salamat sa regenerative braking. At ang pagkonsumo ng gasolina sa kapaligirang urban ay katumbas ng sa isang maliit na sasakyan, isang bagay na hindi pa naririnig para sa isang sasakyang may halos 2 tonelada. Ito ang ligtas na pagbili, ang kanlungan ng halaga sa industriya at ang sasakyang irerekomenda ng sinumang mekaniko na ayaw nang makita ang kanyang kliyente maliban na lamang para sa taunang pagpapalit ng langis. Numero 8, Mitsubishi Outlander PHEV. Ang Mitsubishi Outlander PHEV ay ang perpektong halimbawa kung paano matutubos ng isang tatak ang sarili sa pamamagitan ng technical na espesyalisasyon. Ang modelong ito ay ang walang pag-aalinlangang hari ng mga plug-in hybrid sa saklaw ng presyo nito. At ang malaking bahagi ng tagumpay na yon ay dahil sa sistema ng kontrol ng traction na integral na SAWC. Ang teknolohiyang ito ay direktang pamana mula sa mga dekada ng tagumpay ng Mitsubishi sa World Rally Championship. Hindi ito basta-bastang sistema ng traction sa lahat ng gulong. Gumagamit ito ng mga sensor upang bantayan ang galaw ng bawat gulong nang magkakahiwalay at kayang ipamahagi ang torque ng makina sa agarang paraan upang itama ang direksyon bago pa mapansin ng driver ang pagkawala ng kapit. Sa pagkakaiba sa karamihan ng mga hybrid na nagdaragdag lamang ng dekuryenteng motor sa isang umiral na platform ng gasolina, ang Outlander ay idinisenyo mula sa unang sandali bilang isang dekuryenteng sasakyan na may dalang generator na gasolina. Nangangahulugan ito na sa malaking bahagi ng oras, ang kotse ay gumagalaw ng may kabuuang dekuryenteng katusuhan at ang makina ng pagkasunog ay bumubukas lamang upang lumika ng kuryente o upang tumulong sa matataas na bilis. Ang pagsasaayos na ito ay lubang nagbabawas ng stress sa thermal engine dahil ito ay gumagana halos palagi sa pare-parehong revolusyon. Iniiwasan ang pagtaas at pagbaba ng pressure na kadalasang nagiging sanhi ng mga tagas at pagkasira sa mga seal. Sa 2026, ang Outlander ay napatunayan na isang sasakyang lubang matibay sa malupit na pang-araw-araw na paggamit. Ang arkitektura ng sistema ng mga baterya ay pinahusay upang payagan ang madalas na mabilis na pag-charge nang hindi nasisira ang mga cell. At ang software ng pamamahala ay isa sa mga pinaka-transparent at matatag sa industriya. Ito ay isang SUV na nag-aalok ng tunay na kakayahang todo-terreno, isang katawa-tawang pagkonsumo, at isang mechanical na pagkakakomplikado na maayos na nalutas na hindi nagreresulta sa mga astronomikong bayarin sa talyer. Numero 7, Honda Pilot 2026. Ang Honda Pilot ng 2026 ay nananatili bilang ang pampamilyang tangke par excellence at ang pinakamalaking katangian nito ay, sa kakatuwang paraan, ang wala rito, mga turbo compressor. Sa isang mundo ng sasakyan na nahuhumaling sa maliliit na makina na may 3 o 4 na silindro na tinutulungan ng mga turbo upang sumunod sa mga regulasyon sa emisyon, nagpasya ang Honda na panatilihin ang isang makina na 6 na silindro sa isang linya na atmospheric na may 3.5 litro. Ang desisyong ito ay isang biyaya para sa may-ari sa mahabang panahon. Ang isang atmospheric na makina ay gumagana sa mas mababang temperatura at internal na pressure kaysa sa isa na may turbo, na lubang nagbabawas sa pagkapagod ng metal sa block at sa mga head. Walang mga hose ng mataas na pressure na nasisira o mga intercooler na nababara
o mga turbine na nangangailangan ng mga kapalit na nagkakahalaga ng $3,000 sa ika-100 at 50,000 kilometro. Ngunit ang tunay na mahika ng pilot ay nasa sistema nito ng traction na integral na IVTM-4. Sa pagkakaiba sa mga murang sistema ng traction sa lahat ng gulong na nagpapadala lamang ng lakas sa mga gulong sa likod kapag nakaramdam ng pagpulasit, ang sistema ng Honda ay proaktibo at gumagamit ng rear differential na may tunay na torque vectoring. Sa pamamagitan ng dalawang malayang electromagnetic clutch sa rear axle, ang kotse ay kayang magpadala ng hanggang 70% ng lakas sa likod at mula sa kabuuang iyon, ang 100% ay sa iisang gulong kung kinakailangan. Hindi lamang ito nagsisilbi para sa mga pakikipagsapalaran sa labas ng aspalto, kundi binabago nito ang dinamika ng pagmamaneho sa kalsada, inaalis ang understeer at ginagawa ang isang sasakyang may ganitong laki na makaramdam ng liksi at ligtas sa matatalas na kurbada. Para sa mekaniko, ang pilot ay isang kaginhawaan. Ang espasyo ng makina ay idinisenyo ng may sapat na silid upang makapagtrabaho, at ang Honda ay patuloy na gumagamit ng mga bahagi ng suspension na sadyang pinalaki na nakakayanan ang bigat ng 8 pasahero nang hindi na dedeporma. Ito ay isang sasakyang idinisenyo upang tumagal ng 15 o 20 taon nang may pangunahing pagpapanatili bilang pag-iingat. Ito ang lohikal na opsyon para sa sinumang nangangailangan ng tunay na espasyo at kakayahang humila nang wala ang mga elektronikong komplikasyon ng mga luxury SUV na taga-Europa. Numero 6. Mazda 6/Mazda 6 Wagon. Ang Mazda 6 ay ang kotse na tila idinisenyo upang mawalan ng trabaho ang mga mekaniko, habang ang ibang mga tagagawa ay gumamit na ng mga transmission continuous variation na kilala bilang CVT na sikat sa kanilang karupukan at sa kanilang pakiramdam na parang rubber band. Ang Mazda ay nanatiling tapat sa transmisyong otomatiko nito na may 6 na bilis na may torque converter. Ito ay isang matibay na gearbox na may mga internal na bahaging metal na idinisenyo upang kayanin ang torque ng makina nang walang thermal slippage. Ito ay, sa madaling salita, isa sa mga pinakamaasang transmisyon ng ika-21 siglo. Ang puso ng sasakyang ito ay ang makinang Skyactiv G na may compression ratio na 13:1. Ang paggamit ng ganito kataas na compression sa isang makinang gasolina para sa malawakang produksyon nang hindi nagkakaroon ng napaagang pagsabog ay isang tagumpay ng inhinyeriya. Nakukuha ito ng Mazda sa pamamagitan ng disenyo ng mga piston na may espesyal na cavity at isang exhaust manifold na 4-2-1 na humihigop ng mga mainit na gas ng may katumpakang pang-opera. Ang resulta ay isang makina na nagbibigay ng lakas sa paraang linear, kumukonsumo ng napakakaunting gasolina at ang pinakamahalaga, hindi nagdurusa sa pag-iipon ng carbon sa mga intake valve na nagpapahirap sa ibang mga makinang direct injection. Sa mga bersyong sedan at wagon nito, ang Mazda 6 ay nag-aalok ng antas ng pagkapino na kadalasang nagkakahalaga ng doble sa ibang mga tatak. Ang kawalan ng mga paulit-ulit na elektronikong problema at ang kalidad ng mga materyales sa chassis ay gumagawa rito na isang sasakyan na bihirang tumapak sa talyer para sa anuman maliban sa pagpapalit ng langis o mga brake pad. Ito ay isang lihim na alam ng lahat sa mga propesyonal. Kung gusto mo ng isang eleganteng kotse na napakasarap imaneho at hindi magbibigay sa iyo ng sakit ng ulo sa loob ng 10 taon, ang Mazda 6 ang sagot. Sa 2026, nananatili itong pamantayan ng kahabaan ng buhay sa isang merkado na tila nakalimutan na kung paano gumawa ng mga bagay na tumatagal. Numero 5. Hyundai Tucson Hybrid 2026. Ang Hyundai ay nagpakita ng awtoridad sa pamamagitan ng Tucson Hybrid ng 2026 na nagpapatunay ng makabagong teknolohiya ay hindi kailangang maging marupok.
Ang malaking inobasyon dito ay ang paggamit ng mga bateryang liquid crystal polymer o LCP sa halip ng mga tradisyonal na lithium-ion cell. Ang mga bateryang ito ang kinabukasan dahil sa ilang mahahalagang technical na dahilan. Una, meron silang mas mataas na energy density na nagpapahintulot sa package ng baterya na maging mas maliit at mas magaan. Pangalawa, at mas mahalaga para sa gumagamit, ang thermal stability nito ay mas higit na mahusay. Ang mga bateryang LCP ay mas hindi madaling mag-overheat sa panahon ng mabilis na pag-charge o sa ilalim ng maximum na demand na nagpapatigil sa chemical na pagkasira ng mga cell at nagsisiguro na ang baterya ay mapapanatili ang kapasidad nito sa pag-charge sa mas marami pang siklo. Ang propulsion system ay pinagsasama ang isang makinang turbo na 1.6 na litro sa isang malakas na dekuryenteng motor. Ngunit ginagawa ito sa isang napakatalinong paraan. Ang Hyundai ay gumagamit ng isang tunay na transmisyong otomatiko na may 6 na bilis sa halip na isang eCVT na nagbibigay sa kotse ng isang pakiramdam sa pagmamaneho na mas natural at direkta. Bukod dito, nagpatupad sila ng isang sistema ng pamamahala ng enerhiya na gumagamit ng data ng nabigasyon upang hulaan kung kailan kakaharapin ng kotse ang isang ahon, na nagsa-charge sa baterya ng maaga upang tulungan ang makinang gasolina at bawasan ang pagsisikap na mekanikal. Mula sa pananaw ng serbisyo, ang Hyundai ay makabuluhang nagpahusay sa organisasyon ng high voltage wiring at ang pagiging madaling maabot ng mga service port ng hybrid system. Nakinig sila sa mga tekniko at nagdisenyo ng isang kotse na madaling i-diagnose. Sa wheel warranty na nananatiling isa sa mga pinakamahusay sa industriya, sa 2026, ang Tucson Hybrid ay nakaposisyon bilang ang perpektong opsyon para sa mga gustong lumipat sa elektripikasyon nang hindi nararamdamang gumagawa sila ng isang eksperimento gamit ang sarili nilang pera. Numero 4. Nissan Ariya o Nissan X-Trail e-Power. Binabawi ng Nissan ang lugar nito sa podium ng pagiging maaasahan salamat sa isang napaka-espesipiko at mahusay na naisakatuparang taya sa teknolohiya. Pinag-uusapan man natin ang Ariya na purong dekuryente o ang X-Trail na may sistemang e-Power, ang pangunahing konsepto ay iisa: alisin ang pagkakakomplikado ng mga tradisyonal na transmisyong mekanikal. Sa sistemang e-Power, ang makinang gasolina ay hindi nakakabit sa mga gulong. Gumagana lamang ito bilang isang generator na may mataas na kahusayan upang magpakain ng baterya na nagpapatakbo sa mga dekuryenteng motor. Nangangahulugan ito na ang makina ng pagkasunog ay laging gumagana sa bahagi ng kanyang pinakamataas na kahusayan nang wala ang mga tensyon ng biglaang pagbilis o mga pagbabago ng gear na nagpapahaba sa tagal ng buhay nito sa paraang exponential. Ang Nissan Ariya naman ay ang rurok ng lahat ng natutunan ng tatak sa Leaf, ngunit itinama at pinalawak. Gumagamit ito ng sistema ng liquid cooling para sa baterya na lubhang epektibo. Iniiwasan ang mga problema ng pagkasira dahil sa init na nakaapekto sa mga unang dekuryenteng sasakyan ng tatak. Ang disenyo ng kanyang mga synchronous electric motor na may permanent magnets ay nagpapaliit sa paggamit ng rare earths at nagbabawas ng internal na alitan na nagreresulta sa isang kahusayan sa enerhiya na nangungguna sa kanyang klase. Ang nagpapayo sa mga modelong ito ng Nissan sa 2026 ay ang katatagan ng kanilang power electronics. Ang mga inverter at converter ay protektado sa mga casing ng alloy na naglalabas ng init sa paraang pasibo. At ang software ng control ay pinakinis pagkatapos ng milyon-milyong kilometro ng mga pagsubok sa totoong kondisyon. Ang Nissan ay bumalik sa kanyang mga ugat na Hapones ng matatag at functional na inhinyerya. Lumalayo sa mga hindi kinakailangang komplikasyon na nagpabagal sa tatak sa mga nakaraang taon. Ito ay isang subok na teknolohiya na nag-aalok ng pinakamahusay sa dalawang mundo: ang katusuhan at agarang torque ng isang dekuryente kasama ang seguridad ng isang inhinyeryang mekanikal na inisip upang labanan ang paglipas ng panahon. Numero 3. Toyota Avalon o Toyota Crown. 2026.
Ang Toyota Avalon at ang espiritual na kahalili nito na Crown ay ang tinatawag namin sa grupo na isang Lexus na nakabalat kayo. Ito ay, marahil, ang pinakamahusay na pamumuhunang pinansyal na magagawa ng isang tao sa kanyang buhay kung naghahanap ng isang personal na transportasyon na may mataas na kalidad. Ang dahilan ay teknikal at simple. Gumagamit ito ng parehong mga pamantayan ng tolerance at materyales tulad ng luxury division ng Toyota. Ngunit wala ang dagdag na presyo ng emblem o ang mga pinalobong gastos sa pagpapanatili ng isang premium na tatak. Mula sa perspekto ng chassis, ang mga sasakyang ito ay gumagamit ng isang platform na may mahabang wheelbase na nagbibigay prioridad sa katatagan at pagsipsip ng mga epekto. Habang ang ibang mga tagagawa ay gumagamit ng mga simpleng rubber bushing sa suspension, ang Toyota ay gumagamit ng mga pinalakas na bahagi na nagpapanatili sa alignment ng sasakyan sa loob ng daan-daang libong kilometro. Hindi lamang nito pinapabuti ang ginhawa sa pagtakbo na maihahambing sa isang ulap, kundi iniiwasan nito ang hindi pantay na pagkasira ng mga gulong na nakakatipid ng libu-libong dolyar sa may-ari sa paglipas ng mga taon. Maraming kabataan ang hindi pinapansin ang modelong ito dahil itinuturing nila itong kotse para sa mga matatanda. Ngunit yun mismo ang kanyang competitive advantage. Sa hindi pagiging kotseng idinisenyo para sa agresibong pagmamaneho, ang kanyang mga mechanical na bahagi ay dumaranas ng napakaliit na stress. Ang makinang 6 na silindro o ang hybrid system ng bagong henerasyon sa Crown ay idinisenyo upang gumana sa paraang relax. Ang pagbili ng isa sa mga ito ay pagbili ng kapanatagan ng isip. Ito ay isang sasakyan na kayang umabot sa 400,000 kilometro nang walang malalaking pagkukumpuni sa powertrain na ginagawa ang kabuuang gastos ng pagmamay-ari na pinakamababa sa buong industriya. Numero 2. Honda CR-V Hybrid 2026. Ang Honda CR-V Hybrid ng 2026 ay kumakatawan sa perpektong balanse sa pagitan ng makabagong kahusayan at mekanikal na katatagan. Ang kanyang sistemang EHEV ay isang obra maestra ng pagpapasimple. Sa pagkakaiba sa ibang mga hybrid system na nakadepende sa mga komplikadong transmisyon at planetary gears, ang sistema ng Honda ay gumagamit ng dekuryenteng motor upang ipadala ang lakas sa mga gulong sa 80% ng oras sa paggamit sa lungsod. Ang makinang gasolina ay kumikilos pangunahin bilang isang generator na gumagana sa kanyang punto ng pinakamataas na thermal efficiency. Para sa isang mekaniko, ito ay musika sa mga tainga. Sa pagbabawas ng pagdepende sa makina ng pagkasunog sa mga siklo ng pag-andar at paghinto, inaalis ang mga pinakamalalang pagkasira na dinaranas ng anumang makina. Walang isang tradisyonal na gearbox na maaaring masira. Ang pagkakabit sa pagitan ng makinang gasolina at ng mga gulong ay ginagawa sa pamamagitan ng isang simpleng clutch sa mga bilis lamang ng cruising kung saan ang pagsisikap ay napakaliit. Ito ay isang eleganteng disenyo dahil sa kanyang kasimplihan na nag-aalis ng 12-dosenang mga potensyal na punto ng pagkakamali. Bukod dito, pinahusay na ng Honda ang pamamahala ng baterya sa modelong ito. Ang daloy ng enerhiya ay napakakinis na halos hindi napapansin ng gumagamit ang transmission, ngunit sa loob, ang sistema ay pinoprotektahan ang chemical ng mga cell upang maiwasan ang napaagang pagkasira. Ang CR-V Hybrid ay ang sasakyang inirerekomenda namin sa sinumang nangangailangan ng isang versatile na SUV para sa araw-araw at gustong makalimot sa pagbisita sa talyer dahil sa mga elektronikong problema o komplikadong mekanikal. Ito ang pagiging maaasahan ng Honda na itinaas sa kanyang pinakamataas na technical na ekspresyon. Numero 1. Mazda CX-5 2026. Ang ganap na kampiyon ng aming listahan ay nananatili pa rin laban sa lahat na inaasahan, ang Mazda CX-5. Sa 2026, ang modelong ito ay naging isang buhay na alamat.
Sa kabila ng hindi pagiging pinakamakabagagong disenyo sa usapin ng mga dambuhalang screen o mga futuristikong gadget, ito ang sasakyang may pinakamahusay na pagkakabuo sa kanyang segment. Habang ang ibang mga tagagawa ay nagbabawas ng gastos gamit ang mga murang plastic sa engine bay o mga infotainment system na nasisira pagkalipas ng 2 taon, napanatili ng Mazda ang isang kalidad ng pagbubuo na nakikipagkumpetensya sa mga luxury brand na Aleman. Ang puso ng kanyang tagumpay ay ang makinang atmospheric na Skyactiv G na 2.5 litro. Ito ay isang makina na tinatanggihan ang trend ng turbocharger. Mas pinipili ang isang sapat na displacement na hindi kailangan magsikap upang igalaw ang bigat ng kotse. Sa kawalan ng turbo, ang temperatura sa ilalim ng hood ay mas mababa ng malaki na nagpapanatili sa buhay ng mga sensor, mga hose, at lahat ng mga bahaging plastik at goma. Ito ay isang makinang idinisenyo upang tumagal ng mga dekada, hindi lamang upang makalampas sa panahon ng warranty. Ang transmisyong otomatiko na 6 na bilis ay isa pang pangunahing punto. Ito ay isang unit ng mga tunay na gear, subok at pinakinis ng husto, na nag-aalok ng agarang tugon at isang tibay na ang mga transmisyong CVT ng kompetisyon ay sadyang hindi kayang pantayan. Ang CX-5 ay masayang imaneho, tumpak sa kanyang direksyon at nagpapadala ng isang pakiramdam ng katatagan na nararamdaman mula sa sandaling isara mo ang pinto. Ito ang kotseng binibili naming mga mekaniko para sa aming sarili dahil alam namin na sa isang pangunahing pagpapanatili, ito ay halos hindi nasisira. Ito ang patunay na ang paggawa ng mga bagay ng tama mula sa simula ay laging mas mabuti kaysa sa pagsubok na mag-innovate gamit ang mga teknolohiya na hindi pa hinog. Sa pagdatapos ng araw, ang pagpili ng isang sasakyan sa 2026 ay hindi dapat maging isang taya. Nilakbay natin ang isang daan na nagdadala sa atin mula sa teknolohikal na inobasyon ng Nissan hanggang sa mekanikal na katatagan ng Mazda, dumadaan sa matalinong kahusayan ng Honda at Toyota. Ang aral ay malinaw. Lading hanapin ang mekanikal na kasimplihan at ang kalidad ng mga materyales nang higit sa mga kumikinang na ilaw ng console. Ang isang mahusay na kotse ay hindi ang may pinakamaraming function, kundi ang laging handang umandar sa umaga nang hindi nagbubukas ng anumang warning light sa dashboard. Sa pagsunod sa mga rekomendasyong ito, hindi ka lamang bumibili ng isang paraan ng transportasyon, pinoprotektahan mo ang iyong ari-arian at sinisiguro ang kapanatagan ng iyong pamilya sa loob ng maraming taon.